Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kahistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Alam nyo ba na isa sa pinakarespetadong presidente ng Pilipinas ay dating paratrooper, peace negotiator at nation builder all-in-one? Yes, today, pag-usapan natin ang mga amazing at nakakabilib na facts tungkol kay dating Pangulong Fidel V. Ramos, isang sundalo, leader at tunay na haligi ng bayan. Kahit kilala mo siya sa mga libro o kwento lang, siguradong may bago kang matutuklasan today. But, bago tayo magsimula, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng ating kasaysayan. At syempre, gusto ko ring marinig ang thoughts niyo. Comment down below anong pinaka-naalala mo tungkol kay FVR. O baka may alam kang cool na fact na gusto mong i-share. Let's go! Simulan na natin! If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 10 amazing facts about Fidel Ramos. Number 1, isa siya sa mga susi ng EDSA People Power Revolution. Noong 1986, habang umiinit ang tensyon sa bansa, si Fidel Ramos na chief pa noon ng Philippine Constabulary gumawa ng isang matapang na hakbang. Iniwan niya ang kampo ni President Ferdinand Marcos at kumampi kay Corazon Aquino ang oposisyon. Kasama si Defense Minister Juan Ponce Enrile, nagdeklara sila ng pagkala sa administrasyon. Dahil sa tapang nila, sinundan sila ng libu-libong Pilipino sa EDSA, bitbit ang panalangin, tapang at pag-asa. Ang kanilang pagkilos ang naging mitsa ng mapayapang revolusyon na nagpatalsik kay Marcos at nagtapos sa halos 20 taon ng kanyang pamumuno. Amazing, right? Isang hakbang na nagbago ng kasaysayan. Number 2, si Fidel V. Ramos ay ang unang career military officer na naging presidente. Alam mo ba, si Fidel Ramos lang ang kauna-unahang career military officer na naging Pangulo ng Pilipinas. At hanggang ngayon, siya pa rin ang nag-iisang nakagawa nito. Bilang isang 5-star general, dumaan siya sa lahat ng ranggo ng military. Hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa dedikasyon, disiplina at galing sa serbisyo. Hindi lang siya taga-sunod, lumaban siya sa 2 gera, sa Korean War at Vietnam War. Sa bawat laban, napatunayan niya ang tapang at talino niya bilang sundalo. Kaya, nang tumakbo siya bilang presidente noong 1992, maraming Pilipino ang naniniwala na kung kaya niyang pamunuan ang sundalo, kaya rin niyang pamunuan ang buong bansa. Grabe no? Mula sa battlefield hanggang Malacanang, isang tunay na lingkod bayan. Number 3, si Fidel Ramos ay isa ring economic reformer at nation builder. Pagkatapos ng magulong panahon sa politika ng Pilipinas,
Dumating si Fidel Ramos bilang presidente noong 1992 at ang kanyang termino ay madalas tawaging panahon ng political stability at economic growth. Bilang isang nation builder, nag-focus si Ramos hindi lang sa peace and order, kundi sa pag-unlad ng ekonomiya. Nagpatupad siya ng mga makabago at matapang na reforma, tulad ng bukas sa foreign investors, pag-deregulate ng mga industriya, at pag-privatize ng mga dating kontrolado ng gobyerno. Ibig sabihin, binuksan niya ang pintuan para sa mas maraming negosyo, trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Kaya naman, maraming nagsasabi, si Ramos ang naglatag ng pundasyon para sa mas modernong ekonomiya ng Pilipinas. Hindi lang siya leader sa giyera, kundi tagapagbuo ng bansa. Number 4, Fidel Ramos is also a peacemaker with the rebel groups. Hindi lang sundalo si Fidel Ramos, isa rin siyang tunay na tagapamayapa. Bilang Pangulo, isa sa mga pinakaimportanteng misyon niya ay ang tapusin ang mga dekada ng kaguluhan sa loob ng bansa. At hindi lang ito pangako, may resulta. Noong 1996, nilagdaan niya ang isang historic peace agreement kasama ang Moro National Liberation Front, isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan sa Mindanao. But, hindi doon nagtapos. Nakipagdialogo rin siya sa mga leftist groups at iba't ibang insurgent factions na matagal nang kalaban ng gobyerno. Para kay Ramos, ang tunay na laban ay laban para sa kapayapaan, hindi sa giyera. At sa pamamagitan ng diplomasya, respeto at bukas na puso, unti-unti niyang naabot ito. Number 5, si Fidel Ramos ay educated sa West Point at US military institutions. Bago pa man siya naging general, peacemaker at pangulo, si Fidel Ramos ay isang top-tier student at world-class military scholar. Noong 1950, nagtapos siya sa US Military Academy sa West Point, isa sa pinaka-prestiyusong military schools sa buong mundo. Hindi biro ang makapasok doon, lalo na para sa isang Pilipino noong panahong yon. But, hindi lang doon nagtapos ang kanyang pag-aaral. Nag-aral din siya sa University of Illinois kung saan nakuha niya ang kanyang master's degree sa civil engineering. At syempre, dumaan din siya sa US Army War College kung saan hinasa pa lalo ang kanyang leadership at strategic thinking. Kaya hindi nakapagtataka na naging mahusay siyang military leader at presidente. Dahil bukod sa experience, pang world-class din ang utak at training ni FVR. Number 6, FVR is the promoter ng Philippine 2000 Vision. Isa sa mga pinakaambisyosong programa ni Fidel Ramos bilang Pangulo ay ang tinatawag na Philippines 2000. Ang goal, gawing isang newly industrialized country ang Pilipinas, handang makipagsabayan sa ibang bansa sa Asia at sa buong mundo. Hindi lang ito pangarap, may konkretong plano. Nakatuon ang programa sa mga mahalagang sektor tulad ng infrastructure, pagpapagawa ng mga kalsada, tulay at pasilidad, edukasyon, para mas maging competitive ang Filipino workforce, agrikultura, para mas lumago ang kita ng mga magsasaka,
At syempre, global competitiveness para mas dumami ang investment at trabaho. Ang Philippines 2000 ay isang malawakang visyon na nagtulak sa bansa patungo sa modernisasyon at mas matatag na ekonomiya. Ika nga ni FVR, kaya natin ito. Number 7, FVR is the master of crisis management. Kung may isang bagay na talaga namang hinangaan kay Fidel Ramos, ito ay ang kanyang hands-on leadership style, lalo na pagdating sa mga crisis. Hindi siya yung tipong uupo lang at manonood. Kapag may problema, kumikilos agad si FVR. Noong panahon niya, hinarap niya ang samut-saring crisis tulad ng brownouts at power crisis, natural disasters tulad ng bagyo at lindol, coup threats mula sa mga rebuilding grupo. But, sa halip na magpanik, kalmado pero mabilis siyang gumawa ng aksyon. Nagtayo siya ng mga task force, tumawag ng eksperto, at minsan pa nga pumunta siya mismo sa ground para makita ang sitwasyon. Dahil dito, tinawag siyang Master of Crisis Management, isang leader na hindi lang matalino, kundi matapang at maasahan sa panahon ng kagipitan. Number 8, FVR was the only Protestant president of the Philippines. Alam mo ba, si Fidel Ramos ang kauna-unahan at hanggang ngayon, kaisa-isang protestanting naging presidente ng Pilipinas? Sa isang bansang majority ay Katoliko, stand out si FVR dahil siya ay kasapi ng United Methodist Church. Pero kahit iba ang kanyang relihiyon, hindi ito naging hadlang sa kanyang pamumuno. Sa halip, ipinakita niya ang respeto sa lahat ng mananampalataya at nanindigan siya sa prinsipyo ng unity at inclusivity. Ang pananampalataya niya bilang Protestant ay naging personal source of strength, lalo na sa mga panahong mabibigat ang pasanin bilang leader ng bansa. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit si FVR ay hindi lang kakaiba, kundi tunay na makasaysayan. Number 9, mahaba at aktibo ang buhay ni FVR. Si Fidel Ramos ay namuhay ng mahaba hanggang 94 years old at pumanaw noong 2022. Pero kahit pagkatapos ng kanyang termino bilang presidente, hindi siya tumigil sa paglilingkod. Nananatili siyang aktibo sa international diplomacy, tumutulong sa mga think tanks at patuloy na nagtrabaho para sa kapayapaan sa bansa at sa buong rehiyon. Hindi lang siya leader nung panahon ng kanyang pamumuno. Siya rin ay isang legacy ng serbisyo at dedikasyon hanggang sa kanyang huling araw. Talagang buhay na inspirasyon si FVR. Isang ehemplo ng malusog, aktibo at makabuluhang buhay. At number 10, FVR ay kilala sa iconic na thumbs up gesture. Kung may isang bagay na talaga namang naaalala sa kanya si Fidel Ramos, yon ang kanyang sikat na thumbs up gesture. Para sa kanya, ang thumbs up ay simbolo ng positivity, optimism at energy. Kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, nanindigan siyang steady at positibo.
Kaya nga, tinawag siyang Steady Eddie dahil sa kanyang kalmadong disposisyon pero matatag na determinasyon. Ang simpleng gesture na yon ay naging tanda ng kanyang estilo ng pamumuno. Kalma, kumpiyansa, at laging handang harapin ang hamon. Hello again mga kababayan! Si Fidel Ramos ay kilala sa kanyang matatag na liderato, mga reforma sa ekonomiya at mga hakbang para sa kapayapaan. In your opinion, which of his contributions had the biggest impact on the Philippines and why? Comment down your thoughts sa baba. Excited akong mabasa ang mga views nyo. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful. Shout out and thanks to the comment of AS Filipino Flavor and Saddam Ismael. Maraming salamat po. Special thanks to my sources from Google, photo credits to upedu.ph, and inspirational quote credits to pinterest.com.